안녕하세요, 여러분. So, yon kahit ngayon lang ako nagsulat ulit ng story. Ngayon lang ulit ako nagsulat kasi ilang linggo din akong tumigil muna sa pagsusulat ng kwento. Kasi nga nagfo-focus ako sa pag-self-study ng Korean. And lately, na-realize ko na dapat ituloy ko na yung kwentong sinusulat ko. And now, napag-isipan ko na hindi muna ako magsusulat ng Tagalog story. Gusto ko English or Korean. Sa Korean, medyo mahirap kasi hindi ko naman alam kung paano magsulat kung paano yung style ng Korean sa pagsusulat ng kwento. So, nagpo-focus muna ako sa English and hinahaluan ko lang ng Korean. Etong nga palang kwentong sinusulat ko is yung Diwata Friends na completed na rin siya sa Wattpad actually, but that's Tagalog version. And itong sinusulat ko sa papel ay English version ng Diwata Friends, and I'm not good in English yet. Gumagamit na ako ng Google Translation. At dahil dito sa pagsusulat ko na itong English version ng Diwata Friends ay marami akong natututunan na mga new vocabularies in English. And ayun, talagang dati pa gusto ko na matutong mag-English nung bata pa lang ako. Gusto ko na talagang matutong mag-English. Actually, dati nag-English nga ako. Kahit mali-mali, kahit ano yung grammar ko, kahit hindi siya strong, kahit mali-mali yung grammar ko, baliwala lang yun sa akin. Basta, gusto ko noon matutong mag-English. And, buti nga ngayon, meron ng Google Translation. Kasi nung dati, 'di ba, wala pang Google nung nag-aaral pa ako. Meron na ng Google, pero meron ng Google noon, meron ng internet, pero syempre noon kasi wala pa akong cellphone na nagagamit. So dati nung nag-aaral pa ako, pag kailangan English, gagawa ng English poems, English essay, or whatsoever about in English, talagang mano-mano ko sa pag-translate ng English. Talagang utak lang talagang ginagamit ko. So, pero dahil naman doon, may mga natutunan din naman ako. Natuto akong mag-translate natuto akong mag-create ng English, natuto akong kahit papano, kahit hindi ganun ka strong yung English ko. Until now, di pa rin naman ako fluent sa English. And ayun nga, dahil lang dito sa pagsusulat ko ng kwento, kaya marami akong meron akong mga bagong English vocabularies na natutunan. Yung mga dating hindi ko alam, mga dating kinalilituhan ko, ngayon medyo nagigets ko na yun. So, for me talaga helpful talaga itong ginagawa ko. Pero let's see hanggang matapos ko itong kwento na to, kasi ngayon naka-chapter 3 pa lang ako. Ayun. Kaya ko rin naisip na isulat itong Diwata Friends sa papel in English version, kasi dati gusto ko talaga maging published author. Sobra akong na-frustrate noon. Inisip ko, paano kaya ako magiging published author? Paano kaya magiging libro yung sinusulat ko? Ganun. Yun dati ko kaya ako
doon iniisip ko na dapat pag gumawa ako ng store, dapat marami na agad leads, marami na agad votes, dapat sumikat agad. Yan, ganun yung iniisip ko noon. Pero ngayon, at now, I'm realized na mali pala yun. Hindi pala dapat ganun yung maging mindset ko na dapat pag gumawa ng story, dapat sikat agad. Dapat marami agad reads sa Wattpad. Basta nga iniisip ko, matapos ko ang isang chapter sa isang araw. Pero ngayon hindi ko kaya talaga. Bihira lang ako makatapos ng isang chapter sa isang araw. Kaya ngayon parang talagang pinagkakalibang ko lang talaga itong pagsusulat na ito. At saka dito kasi mas natututo ko, mas nalilibang. Ayun. Talagang yung pagsusulat talagang hinahanap-hanap ko kahit na ilang weeks, ilang months, ilang years pa akong tumigil sa pagsusulat. Pero ito pa rin talaga yung pinabalik-balikan kong gawain ko. Parang ito na talaga yung hindi mo wala sa akin kahit kailan yung pagsusulat. Hihinto man, pero syempre babalikan pa rin. Etong Diwata Friends na sinulat ko na nasa Wattpad na ay about siya sa magkakaibigan na dahil lang sa pag-aaral nila sa isang school, ayun, natuklasan nila na sila ay mga itinakda, and nalaman nila yung mga teachers and karamihan na students doon sa school na yun ay mga diwata na pinalaya sa kanilang mundo. And yun nga, may mission nga sila doon, and doon yun nagsimula yung kwento na natuparin nila yung kanilang mission. So kung gusto nyong mabasa, ito ang aking Wattpad account. Gusto nyo mabasa, i-search nyo lang sa Wattpad. Ayun. Actually, nung sinusulat ko tong kwento na to, binalak ko rin tong hindi na ituloy nung sinusulat ko pa lang to. Siguro mga nasa chapter 6 pa lang yun or 7. Tinamad na ako agad siyang ituloy. Iniisip ko na ayoko na ituloy itong kwento na to. Parang wala naman siyang patutunguhan. Tapos, nung one day, nung pagbukas ko nung Wattpad ko, nagulat akong may mga reads na siya. Tapos may isang comments na sabi niya, gusto daw niya yung kwento. So, yun, na-inspire ulit ako na ituloy yung kwento na yun, na ulit ako na ituloy. So yun, kapag nakikita ko na may mga bagong reads, na may mga nadadagdag sa reads, ayun, na inspired ako lalo na ituloy yung kwento. Hanggang sa hindi ko nga namalaya na natapos ko na yung kwento ngayon, yung Diwata Friends. And now, ito nga, tinatranslate ko nga sa English with this is edited version, but English version, this is English version of my story, Diwata Friends. English version siya. Hindi siya nakapost sa Wattpad kasi yung nasa Wattpad ay Tagalog version. Dito sa kwento na to, dito sa English version na to na sinusulat ko sa papel, marami akong babaguhin na mga scenes na nando sa Wattpad. Marami akong kumbaga aalisin and babaguhin na scene doon. Ayun. Tsaka dahil din sa kakapanood ko ng mga movies like K-dramas, and of course nanonood pa rin ako ng mga Pinoy movies, mas lalo akong na-inspired na
ituloy itong kwento na to na English version kasi nga doon ako nakakakuha ng ideas sa mga pinapanood ko eh. So, mapa Korean man yan, mapa Pinoy movies, ayan. And pag natapos ko naman itong kwento na ito na English version ng The What of Friends, tsaka ko isisimulan ulit yung book to ng aking kwentong The What of Friends, yung The What of Friends in South Korea. Yung book to na yun, ang bala ko doon, of course, meron na siya mas maraming Korean words, unlike sa book 1 na konti lang kasi doon sa book dito sa kwento na to, mayroon akong isinamang character na Korean siya, pure Korean, and kasama siya dun sa mga itinakda. So, yun. And, of course, nung unang niya sa Philippines, hindi siya marunong mag-English and mag-Tagalog. So, Korean lang yung alam niyang language. Nung una niyang sa Philippines, nung una niyang salta, gano'n. Since hindi pa ako marunong mag-Korean, so gumagamit lang ako ng Papago and of course, hindi mawala ang Google Translation. Yun. Yun ang ginagamit ko kapag kapag gumagawa ko ng sentence. Kahit sa English, gumagamit din ako ng Google Translation. And hindi ko ikakahiya yun na gumagamit ako ng Google Translation para lang makabuo ng English sentence or ng Korean sentence. Kasi wala naman akong ibang magiging magagamit na para matuto akong mag-English or mag-Korean, diba? Kundi yung mga translation na yan na ginagamit natin. Of course, hindi lang naman ako nakadepend sa Google Translation eh. May mga alam na rin naman na ako mga English, and kapag nalilito ko sa isang words, halimbawa yung sinearch ko siya sa Google and nalito ko sa meaning niya na nasa Google Translation, sinesearch ko rin siya sa Google and inaalam ko yung pinaka-meaning. Ayun. Kaya ngayon, medyo marami na akong natutunan na English words. Kahit yung mga malalalim na English ay sinesearch ko para alam ko, diba? Magagamit ko siya sa aking mga stories. Tsaka ngayon, naisip ko na hindi na muna ako gagawa ng mga Tagalog stories. Maybe ang isusulat ko na lang lagi ay English stories, mapa-horror man yan, fantasy, love story kasi parang boring kasi sa akin pag love story lang eh. Gusto ko yung mga action talaga, yung mga ganun talagang na napaka-interesting sa akin pag action yung isang story, or kahit nga sa palabas eh, gusto ko talaga action. Pag love story lang kasi naboboring ako eh. Kaya yun. Kaya ang gusto ko mga sinusulat ay mga actions, fantasies, and horror. Ayan. Pero may mga naisulat na rin akong love story sa Wattpad. Yun nga lang, hindi nga lang siya ganun kaganda. Yung katulad ng iba na nakakakilig, ganun. Kasi hindi mas marunong doon. Mas ko pa talaga yung action, fantasy, and horror. Ito ang aking pinagkakalibangan pag tinatamad ako mag-aral ng Korean, ganun. And sa pag-aaral ko naman ng Korean language, actually, bihira lang din ako mag-aral ng Korean. Ang ginagawa ko ngayon is nanonood ako ng mga Korean vlogs para ma-familiar sa akin yung mga words. Yun, mga ganun, yung mga Korean words. Para ma-adapt ko yung
yung tawag dito yung ano ba yun, pronunciation, ano ba yun? Basta yun, yung pronunciation nila, yung ano, yung kung paano nila bigkasin isang words. And kahit pa paano naman, may mga natututunan naman ako sa panunood ng Korean vlogs. And natututo din ako, may mga natutunan din akong Korean words nung habang ginagawa ko yung aking mga Korean voice over sa aking mga vlogs. May mga kahit pa paano may mga natututunan akong mga words, and parang helpful naman sa akin yung ginagawa ko na pag voice over ng Korean sa aking mga vlogs. Oh my gosh, it's 12:52 na pala, so tatapusin ko na lang muna tong chapter 3, and then hindi ko na siguro bukas or sa mga susunod na araw ko na itutuloy yung ibang chapters. Hinay-hinay lang, isa-isa ko lang dahan-dahan ko lang siyang isusulat para hindi ako tamarin. Tapos ko muna ito aking sinusulat. Araw na, and natapos ko yung chapter 3 na itong aking kwentong sinusulat na English version, and siguro bukas or sa mga susunod na araw ko na lang isusulat yung iba pang chapters. Bahala na kung kailan ako ulit sipagin. For now, ay matutulog na muna ako kasi may pasok pa ako bukas. Maaga ako nagigising, so matutulog na muna ako ngayon. Bye bye and good night.